Isa nga sa talagang tinutukan ng buong mundo ngayon ay ang pagdaong ng mga powered country sa Pilipinas upang makapagsanib pwersa sa taunang balikatan exercises sa loob ng ating bansa. At kasabay nito ay ang pagposisyon din ng mga pinakamakikisig na military asset ng mga bansang kasali dito, gaya ng United States at ng France. Pero alam mo ba na sa kabila ng nakaposisyon na ito sa Pilipinas ay napakalakas talaga ng apog ng China sapagkat lantaran at harapan nilang ipinuposisyon ang mga barko nila sa loob mismo ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa ating mga susunod pang videos. Sa gitna pa talaga ng balikatan exercises ay saan kaya kumukuha ng lakas ng loob ang China na iposisyon ang kumpulan nilang mga barko na ito? Alam mo ba na habang naghahanda pala ang Pilipinas sa isasagawang balikatan exercises ay pinaghahandaan na rin pala tayo ng China? Sapagkat habang parating ang araw ng drill na ito ay unti-unting pinuposisyon na pala nila sa buong West Philippine Sea ang pwersa nila na animoy may nais silang patunayan. Nagsimula ang bugso ang pag-build ng kanilang barko nitong April 2 hanggang April 8 dahil nasa 78 agad na barko nila ang ipinosisyon. At lulan nga nito ang mga People Liberations Army Navy, Chinese Maritime Militia at mga mangingisda nila kuno. At ang datos na ito ay mula mismo sa ating Philippine Navy. At narito naman ang datos kung saan sila nakapwesto sa ngayon. Nasa 26 na barko ang nasa Panatag Shoal. At dito ay hindi lamang mga vessels ang meron. Bagkus, nagposisyon din sila ng isang Navy ship. 13 naman ang nasa Ayungin Shoal. 25 naman ang nasa Pag-asa Island. 5 ang nasa Kota. At gaya ng sa Panatag Shoal ay may Navy ship din dito. 1 naman sa Lawak at 6 naman sa Panata. 2 naman sa Likas. At ganito kadami ang barkong ipinosisyon nila hanggang sa dumating ang araw ng balikatan exercises. At tila gusto nilang iparating hindi lamang sa Pilipinas bagkus maging sa United States na kanila talaga ang mga bahurang nandirito. Pero sobra-sobra na din talaga ang China. Bagkus may mga area kasi na bahagi na ng Palawan na pinasok na talaga nila kahit na obviously teritoryo na ito ng Pilipinas. At dumating pa nga sa punto na araw na ng balikatan ay pumalo sa 124 ang mga barko na inilagak ng China sa West Philippine Sea. At aabot nga ng 3 Navy ships, 11 Coast Guard vessels, at 100 na naman na mga barko ng militia ang nakaposisyon sa ngayon. Expected na nga daw ng Pilipinas, France at United States na habang isinasagawa nilang military exercises ay aaligid-aligid ang mga barko ng China sa kanila. Pero wag na wag lang talagang magkamali ang China dahil isang maling aksyon nila dito ay may kahinatnan talaga ang bagay na ito. Gaya lang din ito nung nakaraang military drill na nagmamasid lang ang China pero wala din naman silang ginagawang aksyon. Pero dito ay abangan natin kung mayroon na nga ba talaga silang papatunayan sa Pilipinas at Amerika. At maliban nga dito sa balikatan exercises na napakadaming bansa talaga ang sumusuporta, ang Pilipinas ay nagpapasalamat din sa pagtanggap ng G7 sa posisyon laban sa walang basehan ng mga pahayag ng China sa West Philippine Sea.
at binapatikos din ng G7 ang mapanganib na kilos ng China laban sa mga barko ng Pilipinas sa teritoryo ng Maynila. Sa isang pahayag noong linggo, binati nga ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas o DFA ang pagkakasundo ng G7 sa pagsunod sa batas at sistema ng pagpapatakbo ng karagatan na nakabatay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, pati na rin ang kanilang pagtutok sa matatag at kasamang pag-unlad sa ekonomiya sa Indo-Pacific region. Para sa karagdagang kaalaman, ang G7 ay binubuo ng Canada, France, United States, Germany, Italy, Japan, at United Kingdom, at kumakatawan nga sa mga nangungunang industrialisadong demokrasya sa buong mundo. In short, ito ay ilan sa mga powered country sa buong mundo. Ang Pilipinas, ayon sa DFA, ay matibay talagang sumusunod sa UNCLOS at sa Binding Arbitral Award noong 2016, na idinagdag na ang paggalang at pagsunod sa batas ng internasyonal at kalayaan sa paglalakbay ay mahalaga para sa pangkalatang kaunlaran, kapayapaan at katatagan sa buong mundo. Bilang ganito nga ang nangyayari, pinapahalagan nga ng suporta ng G7 sa pagtanggi sa mga walang basihan at malawakang pahayag ng China. In short, tutol ang 7 bansang ito sa ginagawang aksyon ng China sa West Philippine Sea at ang kanilang panawagan sa China na itigil na ang iligal na mga gawain nito, lalo na ang paggamit ng Coast Guard at Maritime Militia sa pagpuposisyon sa West Philippine Sea na nagiging sanhi ng delikadong pagkilos at paggamit ng water cannons laban sa mga barko ng Pilipinas. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pakikipagtapatan ng China sa balikatan exercises ng Pilipinas, France at ng United States.